Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema, ibinasura ng Korte Suprema. Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw hindi ka abogado, di mo alam. Pag ikaw pumirma sa kahit anong cheque, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na Acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. At dahil kami ay kinilala na merong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi, mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng 1 taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa 1 taon, ang isang impeachable official ay pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami nung panahon ni Hilarion Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilarion Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad para magdemanda kung nalalabag ang saligang batas. Ibig sabihin, talagang ayaw maghimasok ng Korte Suprema dun sa issue na dinulog sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa tingin nila, walang dapat babago sa Senado. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagnanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo
dahil ang status quo, si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Erich Sylvester, the American, the law bender, bilang ka-chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas na a quorum shall be majority of members of each house. So bago magkaroon ng mga bagong chairpersons ng mga committee, kinakailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, ayon sa lengguwahe, napakalinaw na lengguwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano, at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Bagamat, sasabihin nila, ang Rasyo da si Dandy walang standing. Bagamat, totoo yan, na-dismiss because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo, at ang status quo, si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang batas. Pag ikaw pumirma sa kahit anong tseke, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Dahil tanging authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano. Dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala silang 13 boto. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto para magkaroon kayo ng 13 na boto. Dahil hanggang wala kang 13 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong tseke, malversation of public funds yan, at usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Senate President si Gatchalian dahil alam nyong walang legal na basihan. Katawa-tawa naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lengguwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Pero ngayon po, 24 ang senador, so ang kinakailangan na boto ay 13, ang quorum ay 13 pa rin. That is why I'm curious. Abay, si Gatchalian pa ang tumanggi doon sa joint signatories para lang hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado ng Senado. E samantalang, siya naman yung nangangailangan ng deklarasyon sa hukuman na siya talaga ang acting Senate President. O ayan, binasura na. Wala na yung ganyang basbas. Paano ka ngayon? Tumanggi ka na. Ang Land Bank of the Philippines, ang depository ng Senate ngayon, kapag sila ay nag-encash ng cheque at tumanggap ng cheque na pirmado ni Gatchalian, lagot sila. Malversation of public funds. At sa tingin ko, hindi nila pagpipilitan yan. Ang gagawin nila ngayon, talagang babrasuhin nila isa pang senador. May mga nagsasabi, kilala na kung sino yung senador na yun, yung senador nakakasuhan din. Gaya ng naanunsyo na ng ombudsman before na 3 senador ang kakasuhan dahil sa flood scam. Ako naman, sinabi na yan ng ombudsman. Sino yan?
Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, and Joel Villanueva. Hindi ko alam kung bibigay itong si Joel Villanueva. O nga pala ha, maski ako po ay disappointed sa ginawa ni Cheese Escudero, aaminin ko, di ko naman siya masisi. Bakit? Ako naka-asylum. Dahil alam ko naman, walang basihan yung kaso laban sa akin. Ang pagkakaiba dito sa mga senador neto, talagang may record na sila ay nagkaroon ng insertions, may record na sila ay nagrekomenda ng mga proyekto sa DPWH. Na alam naman natin na sang-ayon sa SOP, pinagkakakitaan nila. Pero naintindihan ko pa rin kung bakit ayaw nila makulong. Sino ba naman gusto makulong? Ang ating mga preso, sang-ayon po sa Redress, isang international NGO na kumikilitis sa mga prison conditions, ang prison conditions sa Pilipinas ay torturous, cruel, degrading, and inhumane. So sinong masisisi mo kung ayaw nilang manatili sa kulungan na cruel, degrading, and inhumane and tantamount to torture? Kaya nga po, ang puso ko talaga nahahabag para kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ilang beses na siyang kamuntik ng mamatay dahil sa kondisyones ng kulungan niya dyan sa Pasig City Jail. No? At yan naman ang dahilan kung bakit hinaharap ko ang mga kaso ko, naghain ako ng petition for review sa Department of Justice dahil yan ay required bago ako makarating ng hukuman. Inuupuan naman ng Secretary of Justice dahil ayaw nila na madesisyonan ng Korte Suprema kung tanim kaso nga ba o hindi ang kaso nila sa akin. So wag niyo po akong isipin na hindi ko naiintindihan si Cheese Escudero at kung babaliktad itong si Joel Villanueva, wag niyo isipin hindi ko naintindihan. Ang pagkakaiba lang namin, meron silang ginawa. Kaya nagkaroon sila ng kasong ganyan. Ako, ang ginawa ko lang, sinamahan ko yung kliyente ko bilang abogado para makipag-areglo dahil nga yung pambayad sa PAGCOR ginastos ng kanilang representante at humingi ng karagdagang panahon para magbayad ng pagkakautang. So malinis po ang konsyensya ko, hindi ko lang alam kung masasabi talaga yan ni Cheese Escudero, ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada. Pero ganun pa man, hindi ako maghuhusga sa kanilang pagkatao. Ang sinasabi ko lang, malungkot kung dahil nga lang sa kanilang mga pribadong interests, isasakripisyo nila yung kapakanan ng taong bayang Pilipino. Dahil ang kapakanan ng taong bayang Pilipino, nangangailangan tayo ng independenteng Senado na tatayo laban sa nagmamalabis na presidente na meron tayo ngayon. Isang presidenteng bangag, isang presidenteng korap, isang presidente na mastermind ng flood control scam. Again, mga kaibigan, magandang balita, ibinasura ang petisyon na humihingi ng basbas na legal ang mga peking liderato ng Senado na tinatawag nating Malacanang Senate. It's a good day for democracy. It's a good day for the Senate. It's a good day for the Filipino people. Maraming